Oy, Faith! Sarah, kumusta? Naku, namiss ko na kayo ah. Kayo naman, parang kahapon lang magkakasama tayo sa pulong, na-miss nyo na agad ang isa't isa. Teka, anong oras na ba? Mukhang malapit ng magring ang bell. Pipila na tayo. Sandali nga. Oo nga, no? Magsa 7:30 na. 5 minutes na lang. Naku, paano na yan? Flag ceremony na. Oh, ano naman ngayon kung flag ceremony na? Kasi diba, ayon sa pinag-aralan natin, hindi tayo dapat sumaludo sa watawat. Paano na yan? Baka pagalitan tayo ni ma'am. Balita ko pa naman, masungit daw yon. Ah, ganun ba? Oo nga pala. Alam ko na. Para di tayo mapagalitan, sa dulo na lang tayo pumila. Magtago na lang tayo pag lupang hinirang na. Naku, baka lalo tayo mapagalitan yan. Oo, tama ka, Sarah. Baka lalo lang tayo mapahamak niyan pag nagtago pa tayo. Ano kaya pwede nating gawin? Ayoko rin naman kasi na mapahiya tayo. Alam ko na. Magkumari na lang kaya tayo masakitan tiyan. Tapos, punta tayo sa klinik para di na natin kailangang umatin pa ng flag ceremony. Ngek, halata naman na nagdadahilan lang tayo niyan. Tapos sabay-sabay pang sumakit yung tiyan natin. Kumare, ako na lang yung sumakit yung tiyan. Ikaw naman, Ate Joy, sumakit yung ulo mo. Tapos si Sarah. Ay nako, tigilan mo na nga yung pag-iimbento ng di makatotohanan dahilan. Pagsisinungaling yan. Alam nyo, parang may naalala ko mga karakter sa Biblia na napaharap din sa ganitong kalagayan. Sino naman? Oo, kilala ko yun. Ano nga bang mga pangalan nila? Nasa dulo na ng dila ko eh. Nakalimutan ko lang, teka. Sila yung tatlong kabataang Hebreo na nabuhay noong panahon na tapon ng mga Israelita sa Babylonia. Sila ay sina Sadrach, Mesach, at Abednego. Narinig niyo na ba ang bagong utos sang hari? Oo, nakapangihilakbot. Biruin mo, ipinag-uutos ng Haring Nabucodonosor na kailangan tayong sumamba sa gintong imahe na kanyang ipinagawa. Oo, at kapag hindi tayo yumukod sa imahen, Kamatayan, kamatayan ang ating kahihinatnan. Ayoko pang mamatay, pero alam natin ang batas na ibinigay ni Jehovah kay Moises. Tandang-tanda ko pa. huwag kang sasamba sa ibang Diyos liban sa akin. Ano ngayon ang ating gagawin? Kapag tayo ay sumuway sa utos ng hari, iahagis tayo sa maapoy na hurno, nakapanghihilakbot. Magtiwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Magtiwala tayo sa nag-iisang Diyos, ang Diyos na Jehovah. Siya ang magliligtas sa atin. Parating na ang hari! Magbigay galang kayo! Andiyan na daw ang hari. Naku, magsiayos na tayo. Nandiyan na siya. Kapag narinig ninyo ang tunog ng mga trompeta, ng alpa at ng iba pang instrumento, kayo ay yuyuko at sasamba sa gintong larawan na ito. Sino mang hindi yuyukod at sasamba ay iahagi sa isang mainit at nagniningas na hurno.
Hari, mabuhay ka maging hanggang sa mga panahong walang takda. Ikaw mismo ang hari na naglabas ng utos na ang bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli, pipa at alpa ay dapat sumubsob at sumamba sa imaheng ginto. At na ang sinumang hindi sumubsob at sumamba ay ahagis sa nagdiningas na maapoy na hurno. Subalit, sina Sadrak, Mesak at Abednego, ang matipunong mga lalaking ito ay hindi nagukol sa iyo ng pakundangan. O Hari, hindi sila naglingkod sa iyong mga Diyos, at ang imaheng ginto na iyong itinayo ay hindi nila sinamba. Ano itong kalapastanganang ginawa ng mga kabataang Hudyo? Dalhin sila sa akin. Tunay nga ba, Sadrak, Mesak at Abednego, na hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos? At ang imaheng ginto na aking ipinatayo ay hindi nyo sinamba? Kung kayo ngayon ay handa na, kapag narinig ninyo ang tunog ng mga trumpeta, ng alpa at ng iba pang instrumento, kayo ay yuyuko at sasamba sa gintong larawan na ito. Ngunit kung hindi kayo sasamba, sa mismong sandaling iyon ay iahagis kayo sa mainit at maapoy na hurno. At sinong Diyos? Iyon na makapagliligtas sa inyo mula sa aking mga kamay. O Nabucodonosor, hindi namin kailangan sumagot ng isamang salita sa iyo, may kinalaman dito. Kung magkagayon man, may liligtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin. Mula sa nagdiningas na maapoy na hurno at mula sa iyong kamay, O Hari, ay ililigtas niya kami. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi ang iyong mga Diyos ang paglilingkuran namin, at ang imaheng ginto na iyong itinayo ay hindi namin sasambahin. Painitin ang hurno ng 7 beses kay Sarati. Gapusin ang 3 binata at ihagi sila sa hurno. Tingnan nyo, maging ang mga naghagis sa kanila ay napatay ng maapoy na liyab. Subalit, ang 3 binata, tingnan nyo. Hindi ba 3 matitipunong lalaki ang inihagis nating nakagapos sa gitna ng apoy? Opo, O Hari. Narito, ako ay nakakita ng 4 na matitipunong lalaki na naglalakad ng malaya sa gitna ng apoy at walang pinsala sa kanila, at ang anyo ng ika-4 ay nakahahalin tulad sa isang anak ng mga Diyos. Sadrak, Mesak at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito. Tingnan nyo! Wala ni isang mang buhok sa kanilang ulo ang nasunog! Maging ang kanilang balabal ay hindi nagbago, at ang amoy ng apoy ay hindi nanakit sa kanila. Purihin nawa ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel at iniligtas sila, sapagkat hindi sila sumamba sa alinmang Diyos maliban sa iisa. Dapat nating tularan ang katapatan ni na Sadrak, Mesak at Abednego.
Oo, tama ka, Ate Joy. Huwag tayong matakot na ipakita kung ano ang pinaniniwalaan natin at kung sino ang tanging Diyos na sinasamba natin. Ibig sabihin, dapat magtiwala rin tayo sa Diyos na Yehova na hindi niya tayo pababayaan. O, tara na, pumila na tayo. Teka, mas maganda siguro kung mag-pray muna tayo bago tayo pumila. Hey girls, look oh, hindi sila kumakanta ng lupang hinirang. Oo nga. Hoy, Faith, Sarah, Joy, bakit hindi kayo kumakanta? Lagot kayo kay Ma. At tingnan mo, hindi pa sila naglalagay ng kamay sa dibdib. Nako, lagot talaga kayo. Hoy, kumanta nga kayo, hindi nyo ba kabisado? O nahihiya kayong marinig namin ang boses nyo? Ano bang ingay yan? Nasa kalagitnaan ng flag ceremony, nagtatawanan kayo? Eh kasi po ma'am, yung tatlo na yan hindi po sila nagbibigay galang sa watawat. Hindi nga po sila kumakanta o naglagay man ng kamay sa dibdib. Oo nga po, at parang wala pa po silang pakialam. Hay naku ma'am, tama po ba yun? Pagalitan nyo nga po sila. Faith, Sarah at Joy, totoo ba na hindi kayo sumaludo sa watawat at hindi kayo kumanta ng pambansang awit? Opo, ma'am. Pasensya na po, pero hindi po talaga kami sumasaludo sa bandila. Bakit naman? Kami po kasi mga saksi ni Jehova. At bilang mga saksi ni Jehova, natutunan po namin sa Biblia na isa lamang po ang dapat naming saluduhan, sambahin o yukuran. Ito po ay walang iba kundi ang Diyos na Jehova. Ang pagsaludo po kasi sa watawat ay isa rin pong anyo ng pagsamba. Pinag-uutos po ng Diyos na sa Kanya lamang po tayo dapat mag-ukol ng anumang uri ng pagsamba. Sa Kanya lamang po at wala na pong iba. Kaya po, pasensya na po kung hindi kami sasaludo sa watawat. Iginagalang po namin ang ating bansa. Pero hindi po kami mag-uukol ng anumang uri ng pagsamba dito. Iyon po ang natutuhan namin mula sa Biblia. Naniniwala din naman po kayo, ma'am, sa Biblia, hindi ba? Ganun ba? Mga saksi ni Jehova pala kayo. Oo, naunawaan ko naman ang inyong paniniwala. Sige, kung iyan ang itinuturo ng Biblia, igagalang ko din ang inyong pinaniniwalaan. Basta ayoko lang ng maiingay at nagtatawanan habang flag ceremony.